Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Isa siya sa pinaka-kahangahangang Disney princess. Si Moana, ang batang babae mula sa Motunui na buong tapang na hinarap ang alon, halimaw at isang semidiyos para iligtas ang kanyang bayan. Pero, paano kung ang lahat ng ito ay hindi totoo? Paano kung ang kwento ni Moana ay hindi isang kwento ng kabayanihan, kundi isang kwento ng kamatayan, kaluluwa at kadilimang nakatago sa ilalim ng dagat? Kung handa ka ng tuklasin ang madilim na sikreto sa likod ng Moana movie, tapusin mo ang video na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment ang theory mo sa dulo. Balikan natin ang eksenang ito. Si Moana, batang paslit pa lang, ay muntik ng malunod sa dagat. Pero sa pelikula, ligtas siya. Walang galos, walang trauma. In fact, parang tinanggap pa siya agad ng karagatan. Pero, paano kung hindi talaga siya nakaligtas? Paano kung si Moana ay namatay sa dagat at ang lahat ng sumunod ay kwento na lamang ng kanyang kaluluwa sa kabilang buhay? Sa buong biyahe ni Moana, hindi siya nakatagpo ng karaniwang tao. Ang mga nilalang sa kanyang landas ay si Maui, isang Diyos, si Tamatoa, isang halimaw, si Teka, isang apoy na nilalang, at mismong karagatan na parang may isip at damdamin. Ang mundo niya ay tila ibang dimensyon. Ayon sa paniniwala ng mga Polynesian, ang mga kaluluwa raw ay dumadaan sa 100 patungong Tepo, isang spirit realm. Ang biyahe ni Moana ay isang simbolo ng kanyang paglalakbay bilang kaluluwang ligaw, sinusubukang kumpletuhin ang misyon na hindi niya natapos noong siya'y nabubuhay pa. Nang maibalik ni Moana ang puso ni Te Fiti, tila bumalik siya sa kanyang isla. Masaya, payapa, kumpleto. Pero teka, normal ba yon? Walang matinding eksena ng reunion, walang mga epekto ng mga naranasan niya. Lahat ay parang memorya lang. Pwedeng ito ay bahagi ng kanyang pagtanggap. Isang ilusyon na siya'y nakabalik na sa kanyang mahal na bayan. Sa wakas. Pero ang totoo, siya ay nananatili pa rin sa kabilang mundo. Isipin mo, hindi ba't parang 5 stages of grief ang dinaanan ni Moana? Una ay ang pagtanggi. Ayaw niyang iwan ang isla kahit tinatawag siya ng dagat. Ang pangalawa naman ay galit. Galit siya kay Maui nang una silang magkita. At ang ikatlo, pagtawaran, nakikiusap siya sa dagat kay Teka. Ang pang-apat naman ay depresyon, nang mawalan siya ng pag-asa matapos umalis si Maui. At ang panghuli ay ang pagtanggap, nang maibalik niya ang puso at bumalik sa Motunui. Ang kanyang kwento ay hindi lang paglalakbay, ito ay pagtanggap sa kanyang pagkamatay. Pero teka, napansin mo rin ba ang mga ito? Hindi siya nasugatan kahit ilang halimaw na ang kanyang hinarap. Hindi siya natatakot. Parang may koneksyon siya agad sa karagatan. At higit sa lahat, hindi siya tumatanda. Mga palatandaang hindi siya isang ordinaryong tao, kundi isang kaluluwang gumagala. Ano pa sa tingin mo ang ebidensyang patunay na si Moana ay isang multo? I-comment mo sa baba at baka ikaw na ang mapili naming banggitin sa susunod na video. Sa pelikulang Puno ng Kulay at Kanta, sino ang mag-aakalang may madilim itong katotohanan? Ang kabayanihan ni Moana ay marahil isang alamat na isinulat ng kaluluwa niyang hindi pa matahimik. Kung nagustuhan mo ang theory na ito, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para sa mas marami pang madilim na sikreto ng Disney at iba pang kwento ng kababalaghan. At tandaan, hindi lahat ng kabayanihan ay may masayang wakas. Minsan, ito'y simula ng isang bangungot.